muli tayong magbibigay ng paalala para naman sa mga nagmumotor. Marami sa ating mga kababayan, kapag tinanong mo, nasita mo, bakit hindi sila nakasuot ng helmet? Ang kadalasang sagot ay, diyan lang naman kami pupunta, bibili lang ng bitchin, mabagal lang naman ang takbo ko, mag-ingat naman kami. Diba? Mga ganyan yung mga alibis natin. At aminado rin ako na kahit mga kaanak natin, minsan ako rin, nagagawa ko yun. Pagka dyan lang ako napunta sa kanto, wala na mag-helmet pa ako. Diba? Pero bilang isang kawanin ng gobyerno, nagpapatupad ng batas, wala pong exemption yon. Kailangan kahit na ikaw mismo, dapat maging role model tayo. Lagi tayong may dalang helmet, nakasuot ng helmet, para tularan ng mga kababayan natin. Magsuot tayo ng helmet, huwag tayong umasa sa mga reason natin na dyan lang tayo pupunta. Dahil ang aksidente, kaya nga natawag na aksidente dahil hindi mo naman ito inaasahan. Ito lang may gusto. Pero marami talaga sa atin na ini-ignore lang ito. Pero pansinin nyo, kadalasan ng mga aksidente at namamatay ang biktima dahil yan sa hindi pagsusod ng proteksyon sa ulo, sa kanilang mga ulo. Marami na po tayong kaibigan, kaanak na namatay dahil sa aksidente sa motor. Sa mga classmates ko sa serbisyo, marami na rin pong na-disgrasya sa motor. At yung iba kahit pa may helmet, nadadali pa rin. So ano pa kaya yung walang helmet talaga, totally walang suporta, walang protection sa ulo. So payo lamang ito, nasa inyo pa rin yan, buhay nyo yan. Pero kung susunod kayo, dahil kasama po yan sa batas natin, ikaw ay dumaan sa batas ng trapiko sa checkpoint, sa LTO, dapat nakasuot ka talaga ng helmet. Basic na paalala to, basic na dapat gawin, pero hindi ginagawa ng karamihan sa atin. Kaya nasa huli ang pagsisisi. Yun lang mga ka-vibes. Good night.